So, hi guys. Ako nga pala si Papa Bill. Mag-share lang ako ng isang mini ITX system na build natin since marami sa atin, yung iba sa atin natatakot gumawa ng mini ITX kasi hindi alam kung saan magsisimula. So, itong build na to para lang makatulong sa iba kung paano ba talaga mag-build na step by step na pagbibuild at kung gaano kadali. At huwag kayong mag-alala, hindi na naman masyado kamahalan ngayon ang mag-build ng mini ITX setup, especially pag kukuha kayo ng mga parts sa gray market, yung mga used. Dapat lang mabusisi kayo. So, katulad dito, yung hawak ko ngayon, ang gagamitin natin is D26. Actually, itong case na to, nabili ko sa Lazada. Matagal na, mga year ago, kaso hindi ko pa nabibuildan. So, ngayon lang natin na ano. So, eto, typical na case to ng mini ITX. Tawag nila rito is yung sandwich case kasi sandwich, pinagsa-sandwichan ng GPU tsaka yung ano niya, motherboard. So, yan na tawag dyan, sandwich case. So, katulad nito yung mga Dan case tsaka yung mga Midori, mga ganyang case, medyo malapad. Makapaglagay kayo ng medyo mahaba-habang graphics card, hindi lang yung short na katulad nito. Ayun, ito yung short na graphics card. Makikita nyo, pwede kayong maglagay ng mas mahaba-haba ng konti. So, yan. Pero madalas ang typical na nasa Lazada, ganito lang. Mga D19 ang tawag nila. D19 case. Ito D26 ata D21. I have to check pero ililink ko na lang kung anong case talaga. So, ito yun. Tapos ang ginagamit itong mga parts, sasabihin ko isa-isa. So, pag nagbibuild kayo mini ITX na case, ang isa sa mga kailangan nyo yung power supply. So, ito yung power supply na ginagamit natin, which is Flex ATX. Oo. So, yung Flex ATX natin, nakikita lang to sa mga Optiplex, sa mga Dell na SFF, mga HP, mga small form factor. Ngayon, readily available na sa Lazada, sa Shopee, maraming ganito nagbebenta. Nasa magkano lang. So, murang-mura lang naman. Kitang-kita nyo, yan. Eto, score ko rito, nasa, mga nasa 2005 ata. Hindi ko maalala, pero hanapin ko lang din. Pero parati kayo hanap, pag maghanap kayo ng ganitong Flex ATX, hanap kayo ng rated na brands to. Brands ata to or something. Basta rated, dapat power supply nyo para yung mga parts nyo, especially pag mahal, ma-protectionan nyo. Tapos modular na rin siya, kumbaga natatanggal. Madali kasi, especially pag masikip yung system, dahil madali yung tanggalin yung plug. So, ayan yung Flex ATX. Tapos, syempre, kailangan nyo ng yung maliit nyo na fan. Dapat, syempre, titingnan nyo sa case, susukatin nyo kung ano talaga yung kasya sa case ninyo. Ito, maliit lang to, pang Intel lang tong standard lang. Run of the mill, kumbaga para lang may magamit. So, ito yung CPU fan. Tapos, syempre, yung card natin. Ito, 1650 na OEM. Nakuha ko lang sa kaibigan ko. Hindi ko pa nasusubukan. Kaya first time ko palang matetest. Usually, pwede na to sa mga ganyan. Yung mas maliliit, mga 5 liters to 6 liters. Since mahaba, pwede tayong maglagay medyo mahaba-habang card. So, good din yan. Tapos, isa sa mga pinaka-importante dyan is yung riser card nyo na tinatawag ng GPU. By 16. So, ganyan. Ang magandang brand ito, ADT. Huwag kayong maghahanap basta-basta, especially kung gumagamit kayo ng mga 4060 o mga current card, yung mga nasa 5060 na card, yung mga magaganda, mag-invest kayo sa magandang GPU card. Itong ganito, yung riser card na ginagamit. GPU to motherboard. Important to eh. Standard naman yan, basta sa ganitong case, parating standard yung ganitong size. Depende lang, medyo maliit o kaya medyo half size pa yun. Hanap kayo mas maliit. I-research na lang natin, ano. Pero ito, usually standard lang to. Ang brand is ADT Lab. Ganda yan. Ito pala, gagamitin ko sana. Pero shoutout lang sa Noctua. Kung gusto niyo talaga magandang fan sa mga ITX na case, Noctua is the way to go. So anyways, tabi ko lang yan. Tapos, syempre, RAM nyo, standard. Pwede naman DDR4, 8GB. Since basic lang gagamitin natin. Tapos, ito na yung motherboard. So, yung motherboard ko, Jingsha lang. Galing China to. Naka-1 taon na sa akin, ginagamit lang sa office. So far naman wala akong naging problema. Yung mga ganito motherboard, take precautions din kayo kasi hindi lahat matino. Etong dati nagkaroon ako ng ganito, tapos parang 3 araw lang ata, nag-break na yung board. Kasi syempre mga ginagamit nilang mga capacitor hindi maganda, mga ginagamit nilang mga parts hindi rin maganda. Kaya nga sobrang baba ng presyo. Ito nabili ko lang ata sa Shopee, mga nasa 2,000 plus lang. Pero ito H110. Pero ang kaya niya i-support hanggang 9th generation. So kaya ang gamit kong CPU rito is i3 9th gen. Actually, pwede nga i5 9th gen. Pero okay na sa akin yung i3 9th gen. Pwede nang gamitin ng pang-gaming and basic gaming. So, napakamura ang GPU ngayon. Nasa China rin ako sa Shopee para nasa 1.8 lang ata. i3 9th gen. Tapos itong is 2.2, mga 2.5. Depende pa sa voucher mo.
So, ito yung gagamitin natin. Jingsha H110 ITX. Pagdating naman sa mga driver, doon lang medyo maghahanap ka. Pero meron available drivers. Pero out of the box, magagamit mo yung 9th gen na CPU. Pinaganda. So, yan. Wala naman masabi. Pwede kayong magsugal kung gusto nyo bumili ng ganito. Give or take na lang. Pag bumili sa Shopee, sa Lazada, huwag nyo agad, i-test nyo mabuti, stress test nyo ko sa inyo. Kung talaga medyo mahigpit ang budget. Kasi napakamahal talaga ng motherboard ngayon. Especially mga current generation ng Intel tsaka AMD. Ang mahal ng motherboard ng ITX. Ayun lang naman pinakamahal eh. Yung mo, SATA mo, kaya NVMe mo kung anong gagamitin ninyo. So ngayon gagamit lang tayo ng SSD na 256 lang pambanat dito. Since mga scrap lang yung mga parts natin. Sige, babalik ako tapos mag-start na tayo ng build. Yan, okay. So eto na tayo. Mag-start na tayo. Binawasan ko na yung mga ibang screw. So parati ninyo tatandaan, hindi na masyado yung mga anti-static. Basta make sure na safe lang. Yung iba nahihirapan gumawa ng ganito. Actually, first time ko magbe-build dito sa case na to. So, hindi ko alam gaano kahirap. Pero parati kong ginagawa para ever since yung ganito na layout, parang sa Midori, inaano ko na to, tinatanggal ko na lahat ng mga screw pati sa mga sa taas para hindi mahirap. Actually, itong D26 na to, ito yung pinaka-nakita kong maliit na sandwich case na masasabi ko na mura. Mas maliit yung hanapin nyo yung Midori case na galing sa Japan. Yun, maliit yun. Talagang manipis lang. Meron ako yung nasubuan ko, version 1. Parang, yung version 1 maganda. Kaso manipis. Ayun o. Ayun lang ang kinapangit sa mga Chinese na ITX case. Siyempre, nagka-cut sila ng cost. Kaya nga mura, kaya nilang ibenta ng 1.5 to 1.8 to 2,000 yung mga ganyang case. Napakalambot. Pero, since gagamitin nyo lang naman na okay na rin, diba? Mahalaga presyo. Kung pasok naman sa budget, bakit hindi? Yan. Maganda yung may ganitong screw na ginagamit. Dati wala tayong mga ganito eh. Mano-mano eh. Tapos ngayon wala na. So yan. Tinatanggal ko na muna lahat. Ito yung sa upper niya. So kung titingnan nyo, syempre dito higa ang motherboard. Dito yung I/O plate, yung in and out, yung back plate na tinatawag. Tapos dito yung GPU natin sa likod. Tapos itong malit na to, ayun lang, nakikita ko medyo maliit para sa flex. Ang mangyari dyan, ito. So, dito lalabas yan. Tapos, ito yung sa, meron palang ganito. So, pag ganyan yan. Oh, hindi direct So, talagang nakagano na extension. Medyo mahirap to. Yan. Buti tinanggal ko na rin dito sa ilalim. So, yung pagbibuild naman ito, madali nang basta tanggalin nyo lahat. So, tapos ito yung power switch niya, isa lang. Tapos, itong blue is yung USB. Nasaan yung USB niya? Yun. Tsaka Type-C. May Type-C, Galing, USB Type-C, tsaka USB. Ewan ko lang kung aabot sa motherboard. Nandito. Tingnan natin, So, tabi ko muna to. Kapit mo muna. So, ito, basic na masyado to. Hindi ko napapakita kung paano mag-apply ng thermal paste o thermal grease. Ganun pa rin, syempre, gapi size pa rin. Kasi ito, galing to sa scrap ko sa office, kaya pinull out ko. So, gagamitin ko na lang din yan. Kumbaga, para wala akong thermal paste dyan eh. Ayun na lang muna. Pwede yun, kung gagamitin mo lang pang opisina lang din. Sinishare ko lang din sa inyo. Sa ibang mga hindi makapag-build ng ITX, so ganito lang kadali yan. Pwede nyo gamitin yung ganitong format. Ang dami sa Shopee, sa Lazada, mga ganitong scrap. Katulad nitong nabili kong Jingsha na motherboard, sang man nakakita. So, yan. Intel. Yan, merong numbers. So, pasensya na kayo, along the way ko tinitira tong pagbibuild natin. So, titignan ko lang kung nag-a-align ng tama. So, mali. So, pag ganyan. Okay. So, ganyan ang tamang alignment. Pahingayin ko lang. Yan. Pero actually, yung thermal paste, pag hindi, parating new apply, since wala akong thermal paste yan, tapos i3 lang naman, hindi naman masyado umiinit yan, hindi naman din overclock, fine na rin. Tapos yung pag-a-apply nyo ng thermal paste, nasa didiskarte naman yan, pero talagang nakita ko talagang ginagawa ng iba.
pea-size lang. Ever since sa IBM, nagwo-work ako sa ibang bansa, kahit sa mga server. Pero pag yung mga malalaking server, hindi, pa-Z. Ginagawa namin na may tuldukin. Tapos itong mga fan, pag nag-aano tayo, parating ang ano niyan is, ang ano niyan, 1, 2, 3, 4. Hindi pa ganun, parating vice versa na pa X. Kita nyo naman, wala tayong ano sa underneath. Pero kung ano to, bago to, actually dapat nilalagyan natin ng ESD para hindi contact. Dali lang. Plug niya, may isa pa ako ritong flex na pang cable, GPU pang cable. So iba to, mas maliit to, hindi to standard. So ayan, nilagyan ko lang ng ESD bag sa likod. Okay na. Okay. Bila. Okay. Okay. So ayan. Ano natin dito. Ayan. Pwede naman yan basta makikita nyo yung DIMM 1 tsaka DIMM 2. Siyempre parati kayo tayo sa DIMM 1 kakabit. So okay na yan. Tabi ko na yung motherboard natin. Ang sunod ko rito, parati ko inaano sabay usually ang motherboard tsaka power supply. So tingnan muna natin mga cable out of the way. Baka may iba pang screw na pwede natin tanggalin. Ayun. Meron ditong isa. So, tatanggalin ko na rin yan. Hindi na, okay na yan. Makakuha na natin yan. So, pag ganito yan, nakikita ko ganyan. So, ipasok natin dito. So, ito yung motherboard. Pag minsan maganda hinihiwalay mo na. Pwede mo rin tanggalin tapos ikabit kaso matrabaho. So, ito yung sa CPU. Tama? Oh. So, tingnan natin. Ito 6+2. Nakalagay naman dyan. Ito yung sa GPU. Ito yung sa CPU. So, hiwalay natin itong mga nakakabit sa may motherboard. Tapos, yung mga nakakabit sa GPU, tsaka sa SSD, lagyan natin sa loob. Papasok sa loob. Pasok natin. Ayan. Ayan, medyo mahirap na. Tapos dito, initilahin lang natin yan. Side na to. Actually, hindi pwedeng nakaganyan yan. Kasi pag nakaano, so, ilabas natin ulit. Pasok natin dito yan. Yun, sa labas. Yan. Yan. Mali pa, baliktad. Nakanang kokak. O yan, baliktad pala. Yawn. So, ganyan talaga pag nagbibuild tayo ng system sa ITX. Di masabi until you try it. Kasi first time pang magbibuild dito sa case na to kaya medyo nangangapa ako. O, tama na to. Pag ganyan yan. So, lagyan natin ng yan, pakita ko ng konti. Iyan na natin dito. Maganda itong screw na ito. Ang problema sa Xiaomi, hindi dumidikit yung ano. Hindi dumidikit yung screw. Ayaw mag-magnet. Dapat nagmamagnet yan eh. Okay. Isa pa. Isa pa. Ayan. Okay. So, tingnan natin ngayon yung
cable. So, ito yung ito yung USB 3, Type-C, CPU fan. Pangit ng ano rito. Ang liit ng butas kung makikita nyo. Ayun, no? Ayun. Ang liit, no? So, yan. Ganyan talaga. Ganyan talaga case ng Chinese eh. Pag medyo hindi ganun kadaling i-work with. Niisip nila yung portability. Saka na yung paggawa ng madali. So, anyways. So, yan na nga. Place natin. Tingnan ko dito. So, ayun ang backplate mo. So, ang pwesto mo ng backplate pag ganito. So, ano tayo mag-i-screw pag medyo maluwag-luwag na. Yan. So, once maayos na natin yung panel. Oh, masikip. So, lagyan ko muna sila ng screw ng motherboard bago natin i-place yung sa cable. Okay, one. Okay. Siyempre, yun nandito. Yan. Okay. So, ngayon, placement na natin to. Ito muna. Yung sa may 24 pin. Medyo gumagalaw pa ilalim. Wala pang laman. Yan. So, okay. Ito sunod. Sa yung 2468, 8 pin. Nasaan yung lock? Eto, tinan natin saan to. Ang layo. Medyo alanganin na pero tinan natin. Hindi na maabot tayo na. Hirap na. So baka tumbil na to since panandalian lang tsaka for show lang. Hindi natin maidikit. Yan. Kukuha lang ako ng pamatong para makita mabuti. Yan. So, ito dito na yan. Yung 24 pin natin nakaset na. Ayun lang, yung SATA cable. Kasi gagamit tayo ng ganito. So, since sisingit ko muna. Dito. Ito na lang. L-pin. Okay. Ay. Ayun talaga, ganyan talaga pag-build ng ITX case, especially pag first time, medyo madugo. So, maraming case na rin ang na-build ko na ITX. Actually, yung ganitong klaseng standard na sandwich case, yung Midori, malapit na last na na-build ko rito. Mas madali. Pero, yung quality, medyo mas mahal siya. Nasa 6,000 ata, 5,000 Midori case. Pero wala na, ibenta ko na rin. So, pinipilit ko pa rin ikabit yung USB, Type-C, USB 3, doon sa USB port niya. Tinitingnan ko baka may malapit dito. Wala akong makita. Ang kinapangit lang tong Jinsha na motherboard, wala rin siyang yung Wi-Fi card. Tapos kung maglalagay kayo ng USB Wi-Fi, medyo mahina. Kaya bumili ako sa China kasi hindi pa dumadating eh. Wi-Fi card lang. Tinitingnan ko lang yung saksakan. So, eto pala.
Ito dito yan sa motherboard yung switch natin. Kaya ipapasok natin. Sa loob ba yun, padadaanin natin. Dito. Ayan. Dito na ang SATA. Dito ang SATA mo for SSD tsaka yung GPU. Dito na. Ayun lang. Continuation. So, yan na yung case. So, ang diskarte nito pag ganito. Yan. Diyan yun. Dito na yun. Okay na yan. Ito lang medyo nahirapan ako rito kasi masigpit talaga eh. Pero kaya naman ata. Tignan natin. Kung saan hindi kaya, mahirap. No choice, since saglit lang natin gagamitin. Lagay na lang muna natin dyan yun. Dito para nakahiga. Okay na yan. So, ang sunod natin, yung medyo mahirap din na ikabit. Ito. Yung sa GPU. Extension. Yan. Nakaset pa. Hindi ko pa nilalock dito just in case yung GPU pwede kong i-adjust. So, ang kinaganda ditong 1650 na to, galing to sa kaibigan ko, OEM. So, hindi ko alam kung okay to actually, 1650. Pero pwede maglagay ng kahit anong GPU na kaya nyo. Since ito lang yung sa build natin, gagawin ko lang pang office sa scrap. At i3 yung ginagamit ko na walang integrated na graphics, kaya kailangan ko ng GPU. Basta meantime, yan katulad niya ng hirap. So, wala yung discarte natin. Tanggalin ko muna ulit para madaling igalaw. Yan. Pag na-i-place na natin, yan, saka natin i-pwesto na maayos. Tignan muna. Okay, yan, okay naman. Okay, kisama naman. So, ito, syempre wala na tayong gamit at yung GPU natin hindi ko magamit. Ito, itabi ko lang. I-bilisan na natin. Tapos, yung ating SATA. So, ito, madali na ito. Ayan. Tapos, ito, kay-cable tayo na natin ito properly. So, ito yung top side natin. Sa gilid. Ito lang, na-ins lang ako. Hindi ko magagamit yung Type-C. Hindi ko na mahiya, medyo malayo kasi. Malayo talaga. Wala, dyan na lang talaga siya, floating. Yan, sample build ko lang naman yan. Tapos, syempre, etong ganito nyo, yung power switch nyo. Parating yung titingnan sa manual na kasama ng motherboard kung saan talaga siya. Usually, nandito yan yung F-panel na tinatawag. Makulay yan nandun sa may motherboard. Since ito, medyo alam ko na dito yan. Most likely, katabi ng isang pin. Pero depende yan sa panel nyo. Baliktad. Yan. Tama ba? Tinitingnan ko lang yan. Para hindi magalaw. So, yan na yung case. Kikable tayo lang natin na maayos. So, ito. Anin ko naman sa taas. Maganda yung case, magaan lang, napakagaan. Kasi nga manipis lang yung pagkagawa sa bakal niya. Okay.
So, eto medyo ayusin ko na lang. Tayo ditong cable tayo na maliliit. Ito ang cable tayo madami. Usually sa DIY, maraming ganito. So, ayan. Sa cable tie naman, wala naman tayong specific na way ng pagka-cable. Basta make sure lang na out of the way, tsaka malinis, syempre. Nasa sa inyo kung paano nyo gagawin. Hindi siya nag-generate masyado ng heat. Very basic lang tong ginawa kong pag-ano rito. Kasi nga baka baklasin ko rin after a week, gamitin ko ulit yung mga specs. May binili kasi akong case talaga sa Lazada. Ayun yung gusto kong i-build na gamitin sa office. Ito lang, gusto ko lang for the meantime magamit etong case na to. Malaman kung gaano kahirap mag-build dito. So far, okay naman. Basta bukas lahat ng kinaganda rito sa mini ITX case na to. Napaka mura ng case. Yan. Napakamura ng case niya. Affordable lang. So, walang Suggest ko dito sa bago mo isarado, itest nyo muna. Pero since wala namang history ng problem tong mga parts ko rito, igugo ko na. Kasi set up ko rin yung niya, bebensyan niya. Kaya isasarado ko na. Kasi pinakamaganda bago nyo sarado yung whole case, parating itest nyo muna. Baka may issue. Kasi parating yung GPU, cable, pwede minsan yan nakakalimutan ko. Imbis na nakakonect sa dito, nakakonect pala rito. Dito, imbis na dito nakakonect dito sa may internal, sa HDMI. So, hindi syempre gagana yun. Troubleshoot, mga basic troubleshooting lang. So, eto rin. Yan. Kumbaga, ito yung pinaka-skeleton niya. Dalawa pala. May cable tayo pa rito. Tagalin natin. Yan. Okay. Okay naman. Maganda sa mga parts ngayon, since after pandemic, bumaba na yung mga GPU, mga parts ng computer. Hindi katulad ng panahon ng pandemic noon. After ng pandemic, lahat mahal. Bago bumaba, talagang took some time bago bumaba yung prices ng mga parts. Okay. So, ayan na ang ITX na case. Ayan. Oh. Ayan. Dito pwede ka maglagay dito action of one. Pwede. Siguro isa lang. Isa lang dito. Kung may pero manipis lang yan. Madaming ganitong klaseng case. Sayang yung Type-C ko, hindi ko magamit. So, malit lang siya. Actually, ganito isang sample, mga SG19. Ganito usually ang standard na case na sukat. So, kita niyan, ganyan. So, kalahati. Malit lang din siya. Sandwich case, of course. Ayan. No. Ito ay metal talaga to. Galing Ukraine sa Russia. Matibay, hindi ganito. So, ayan na ang case natin. Pero, okay, subukan na. Ano yung build log natin? So far naman, yung first run natin, okay. Ito lang yung medyo inatakot ko, yung 1650 kung hindi gagana. Kasi nga, hindi ko pa natitest yan. Nabili ng OEM. So far, okay naman. Stable naman. Ito na muna gagamitin ko for the meantime. Tapos gagawa tayo ng mas maliit if ever. Maybe next 2 days.
Ano yung case natin from Shopee pala. Ano yun sisend ko rin yung link pag nakita ko. Anyways, okay naman. Build lang to, build vlog lang. Hindi tayo professional katulad na iba na ang ganda-ganda ng video, may mga lighting. Tayo talagang nag-build lang for today at may free time. Again, my name is Papa Build. If you need anything, concerns sa pagbibuild ng mga PC, ITX, PM nyo lang ako. Hopefully makatulong ako sa inyo. Thank you.